Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan niyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig niyo ngayon ay tungkol sa isang food delivery rider na gabi-gabing naghahatid ng hilaw na karne sa isang matandang babae. Akala niya kakaiba lang ang pagkain ng customer. Akala niya may alagang aso o baka may karinderyang lihim na bukas sa likod ng lumang bahay. Ngunit isang gabi, sinundan niya ang matanda. At doon niya nakita ang tunay na kumakain ng order. Mga sanggol na gumagapang sa kisame, nakangiti sa dilim, at hindi umiiyak dahil gutom. Umiiyak sila para may lumapit. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng order ay pagkain, at hindi lahat ng umiiyak na sanggol ay dapat buhatin. Simulan na natin ang kwento ng ang food delivery na inihahanda pala para sa tiyanak. Sa bayan ng San Roque, kilala si Jomar De Leon bilang isa sa pinakamasipag na delivery rider. Araw man o gabi, ulan man o init, basta may booking, tatanggapin niya. Hindi dahil matapang siya. Hindi rin dahil mahilig siya sa kalsada. Kailangan niya lang talaga ng pera. May 3 buwan pa siyang hulog sa motor, may utang sa tindahan, at may nanay na kailangan ng maintenance sa high blood. Isang delivery pa. Last na talaga. Iyan ang lagi niyang sinasabi. Pero ang last na yon, lagi pang nasusundan. Kasama niya sa tambayan ng riders ang kaibigan niyang si Berto, isang rider na makulit, maingay, at laging may kwento kahit walang nagtatanong. Jomar, alam mo ba, ang delivery app natin parang multo. Bakit naman? Bigla na lang sumusulpot kapag gusto mo nang matulog. Mas nakakatakot yung customer na cash on delivery tapos walang pambayad. Mas nakakatakot yung customer na nag-note ng ni kuya pakiakyat sa 5th floor tapos walang elevator. Mas nakakatakot yung tip 0. Tama. Yan ang tunay na horror. Isang gabi, bandang alas 11, habang naghihintay sila sa harap ng maliit na burger stand, tumunog ang phone ni Jomar. Bagong order. Pick-up point, Palenque Meat Shop. Order, 2 kilo hilaw na karne, atay, puso, at dugo sa supot. Customer, Aling Iska. Address, lumang bahay sa dulo ng Sampaguita Street. Note to rider, huwag lagyan ng bawang. Huwag lalapitan ng asin. Huwag buksan ang balot kahit may umiyak. Berto, tingnan mo ito. Hilaw na karne. Alas 11 ng gabi. Malaki tip. Magkano? 800. Ay, masarap pala ang hilaw na karne kapag may tip. Pero basahin mo note. Huwag buksan kahit may umiyak. Pre, bakit iyak ang karne? Kaya nga. Cancel mo na. 800 tip. Sige, dalhin mo. Pero kapag may tumawag sa loob ng bag at tinawag kang papa, iwan mo na motor mo. Tinanggap ni Jomar ang order. Sa Palenque Meat Shop, sarado na ang halos lahat ng tindahan. Tanging isang ilaw lang ang bukas sa pinakadulong stall. Nandoon ang matandang butcher na si Mang Doro. Ikaw ang kukuha para kay Iska. Opo. Aling Iska po. Gabi-gabi na yan. Gabi-gabi po siyang umu-order. Parehong oras. Parehong order. Hilaw. Walang bawang. Walang asin. Para saan kaya? May mga tanong na mas mabuting hindi libre ang sagot. Ha? Ibig kong sabihin, huwag kang mausisa. Inabot ni Mang Doro ang makapal na itim na plastic.
Mabigat ito. Malamig. Ngunit may kakaiba sa loob. Habang hawak ni Jomar, tila bahagyang gumalaw ang laman. Mang Doro, buhay ba ito? Karne yan, hindi manok na tumakbo. Parang gumalaw po. Baka kamay mo ang nanginginig. Bago umalis si Jomar, tinawag siya ni Mang Doro. Ryder. Po. Kapag narinig mong umiiyak ang bata, huwag mong hahanapin. Bakit po? Dahil kung bata talaga yan, hindi siya iiyak mula sa kisam. Hindi na nagtanong si Jomar. Isinakay niya ang order sa insulated bag at umalis. Ang Sampaguita Street ay dating masayang lugar sa bayan. May mga tindahan, karinderya, at mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit matapos ang isang sunog 10 taon na ang nakaraan, unti-unting nagsara ang mga bahay. Ang dulo nito ay halos hindi na dinadaanan. Doon nakatira si Aling Iska. Pagdating ni Jomar, walang ilaw ang buong kalye maliban sa isang lampara sa harap ng lumang bahay. Ang bahay ay yari sa lumang kahoy, mataas ang bintana, at may bubong na parang matagal nang yumuyuko. Sa harap ng pinto, nakatayo ang isang matandang babae. Maliit, payat, maputi ang buhok, at nakasuot ng kupas na duster. Jomar. Opo. Delivery po. Ilapag mo sa upuan. Huwag mong bubuksan. Inilapag ni Jomar ang order sa lumang bangko. Nang inilabas niya ang phone para i-complete ang delivery, napansin niyang walang signal. Ma'am, wala pong signal. Sandali lang po. Hindi kailangan ng signal para malaman kung dumating ka. Sa API po kasi. Bayad na. Inabot ni Aling Iska ang isang sobre. Nasa loob ang tip. Malinis na pera. Pero malamig ang papel, parang bagong labas sa ref. Umalis ka na bago sila magising. Sino po? Hindi sumagot ang matanda. Sa loob ng bahay, may narinig si Jomar. Mahinang iyak. Iyak ng sanggol. Napatingin siya sa pinto. Umalis ka na. May bata po ba kayo sa loob? Wala akong bata. Muling umiyak ang sanggol. Ngunit kakaiba. Ang iyak ay hindi galing sa sahig o kwarto. Parang galing sa itaas. Sa kisem. Kapag may narinig ka, hindi ibig sabihin kailangan mong sagutin. Umalis si Jomar, ngunit habang pinapaandar ang motor, hindi niya maalis sa isip ang iyak. Sa daan pa uwi, tumawag si Berto. Buhay ka pa? May umiyak ba? Meron. Ayos. Cancel mo na next time. Berto, parang may bata sa bahay. Baka apo niya. Sabi niya wala siyang bata. Baka ayaw lang niya ng chismis. Galing sa kisam yung iyak. Tumahimik si Berto. Pre, kapag galing sa kisam ang iyak, hindi na apo yan. Decoration na yan ng impyerno. Biro ka pa. Hindi ako nagbibiro. Huwag ka nang bumalik. Ngunit kinabukasan ng gabi, pumasok ulit ang order. Parehong oras. Parehong pickup. Parehong customer. Parehong note. Huwag buksan kahit may umiyak. Tinanggihan sana ni Jomar. Ngunit bago niya pindutin ang cancel, lumabas ang tip. 1,200 pesos. Isang delivery lang ulit. Tinanggap niya. Sa ikalawang gabi, mas mabigat ang order. At sa loob ng bag, mas madalas ang paggalaw. Parang may kumakatok mula sa loob. Hindi malakas. Maliit na katok. Parang kuko ng bata sa plastic. Hindi ko bubuksan.
Pagdating niya sa bahay ni Aling Iska, wala ang matanda sa pinto. Ang lampara ay sindi. Bukas ang pinto ng kaunti. Aling Iska. Walang sumagot. Mula sa loob, may boses ng sanggol. Kuya, Napako si Jomar sa kinatatayuan. kuya, Hindi dapat nagsasalita ang sanggol ng ganoon. Hindi ganoon kaliit pero malinaw. ilapag mo lang. Biglang lumitaw ang matanda sa gilid ng pinto. Hindi siya lumabas mula sa loob. Parang nandoon na siya kanina pa, nakadikit sa dilim. Akala ko po wala kayo. Lagi akong nandito. Sino po yung nagsalita? Hindi mo narinig. Narinig ko po. Kung gusto mong makauwi, hindi mo narinig. Inilapag ni Jomar ang order at mabilis na umalis. Ngunit sa side mirror ng motor, nakita niya ang pinto ng bahay na bumukas. Lumabas ang kamay ng matanda. Hinila nito ang bag papasok. At sa kisam ng sala, may 4 na maliliit na aninong gumapang papunta sa ibaba. Hindi malinaw. Ngunit sapat para hindi siya makatulog ng gabing iyon. Sa ikatlong gabi, hindi na dapat siya tumanggap. Pero may nangyari. Tumawag ang nanay niya. Anak, may bill sa gamot. Hindi ko muna bibilhin yung isa. Bilhin mo, ako bahala. Huwag ka nang magpupuyat masyado. Last na gabi na ito. Pagbaba ng tawag, tumunog ang ati. Order ni Aling Iska. Tip, 2,000 pesos. Note to rider, huwag kang susunod pagkatapos ng delivery. Doon na natakot si Jomar. Paano nalaman ng matanda na iniisip niyang sundan siya? Sa pick-up point, si Mang Doro ay mas tahimik kaysa dati. Pangatlong gabi mo na. Bakit po parang bawal? Hindi bawal. Mapanganib lang. Mang Doro, ano po ba ang pinapakain niya? Hindi niya pinapakain para lumakas. Pinapakain niya para hindi lumabas. Ano po ibig sabihin? May mga gutom na kapag hindi mo binigyan ng kapalit, tao ang hahanapin. Tiyanak po ba? Napatingin si Mang Doro sa kanya. Sino nagsabi sa'yo? Wala. Naisip ko lang. Huwag mong iisipin ng malakas. Inabot ng matanda ang order. Kapag naghatid ka, umalis ka agad. Paano kung may batang nasa panganib? Ang panganib doon, anak, ay yung mukhang bata. Umalis si Jomar, ngunit bitbit niya ang desisyong hindi niya sinabi kahit kanino. Ihahatid niya ang order. Pagkatapos, susundan niya si Aling Iska. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. At kung may totoong batang kailangan iligtas, hindi niya kayang magbulag-bulagan. Pagdating sa Sampaguita Street, mas madilim kaysa dati. Wala ang lampara. Wala rin si Aling Iska sa pinto. Ngunit bukas ang gate. Sa upuan sa labas, may maliit na papel. Ilapag mo. Umalis ka. Sinunod ni Jomar ang unang bahagi. Inilapag niya ang order. Ngunit hindi siya umalis. Itinago niya ang motor sa kabilang kanto at bumalik ng naglalakad. Sa may bakod, sumilip siya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Aling Iska, bitbit ang itim na plastik. Hindi siya hirap kahit mabigat ito. Dinala niya ang order papunta sa likod ng bahay. Sumunod si Jomar sa pagitan ng talahib at lumang pader. Sa likod ng bahay, may maliit na pinto pababa. Parang cellar. Hindi niya alam na may ganitong bahagi ang lumang bahay. Binuksan ni Aling Iska ang pinto at bumaba. Mula sa loob, umalingaw-ngaw ang iyak. 1. 2. Marami.
Mga sanggol na sabay-sabay umiiyak. Napahawak si Jomar sa dibdib. Hindi na siya dapat sumunod. Alam niya yon. Ngunit pumasok pa rin siya. Ang hagdan pababa ay makitid at basa. Amoy lupa, lumang kahoy at hilaw na karne. Sa dulo, may malaking silid na pabilog. May mga lumang duyan na walang laman. May mga basag na laruan. May mga boteng may asin sa gilid ng pader. At sa gitna, nakatayo si Aling Iska. Binubuksan niya ang supot ng karne. Huminahon kayo. Nandito na. Umangat ang tingin ni Jomar. Doon niya nakita. Sa kisame, nakadikit ang mga sanggol. Hindi sila nakahiga. Gumagapang sila. Pabaliktad. Ang maliliit nilang kamay ay nakabaon sa kahoy na parang may matutulis na kuko. Ang ulo nila ay nakatagilid habang nakatingin kay Aling Iska. May ilan na nakangiti. May ilan na umiiyak. May isa na nakatitig diretsyo kay Jomar. Nanlaki ang mata niya. Kuya. Napaatras si Jomar. Tumulog ang kahoy sa ilalim ng paa niya. Napalingon si Aling Iska. Sinabi kong huwag kang susunod. Ano itong mga ito? Gutom na hindi dapat pinakawalan. Mga bata sila. Tumingin ka ng mabuti. Ayaw man ni Jomar, tumingin siya. Sa ilalim ng iyak at mukha ng sanggol may ibang bagay. Matandang gutom. Dilaw na mata. Ngiting marunong manlinlang. Sila ay tiyanak. At hindi lang isa. 12. Bakit niyo sila pinapakain? Para hindi sila manghuli sa labas. Bakit nandito sila? Dahil may mga kasalanang iniwan ang bayan at may mga kasalanang lumaki sa dilim. Habang nagsasalita ang matanda, inihagis niya ang karne sa malalaking palanggana. Mabilis na gumapang ang mga tiyanak pababa ng pader, ngunit huminto sila bago tuluyang lumapit. Sa sahig, may bilog na guhit ng asin. Hindi sila makalampas. Dito sila nakakulong. Dito ko sila pinapakain. Dito ko sila pinapatulog kapag kaya pa. Bakit kayo? Dahil ako ang nagpaanak sa mga inang hindi na umuwi noon. Doon ikinuwento ni Aling Iska ang lihim ng Sampaguita Street. Noong araw, siya ay kumadrona. Maraming mahirap na babae ang sa kanya lumalapit kapag hindi kayang magpa-ospital. Ngunit isang taon, may sunod-sunod na pagkawala ng mga buntis sa barangay. Sabi ng mga tao, tumakas daw. Sabi ng iba, kinain ng gubat. Ang totoo, may matandang aswang na nangolekta ng hindi pa naipapanganak at sa lumang bahay ni Aling Iska iniwan ang bunga ng sumpa. 12 tiyanak. Hindi sila simpleng halimaw. Sila ay mga gutom na isinilang mula sa takot, pag-iwan, at sumpang hindi natapos. Noong una, gusto ko silang sunugin. Gusto ko silang ibaon sa asin. Pero nang umiyak sila, narinig ko ang boses ng mga inang hindi na nakauwi. Kaya inalagaan nyo? Hindi alaga. Bantay. Magkaiba iyon. Biglang may isang tiyanak na gumapang hanggang sa gilid ng bilog na asin. Maliit ito, mas maliit kaysa iba. Nakangiti. Kuya Jomar. Nanlaki ang mata ni Jomar. Paano niya alam pangalan ko? Kapag 3 gabi kang naghatid, naaamoy na nila ang pangalan mo. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, kung hindi ka aalis ngayon, matututuhan na rin nila ang daan pa uwi sa iyo. Biglang naisip ni Jomar ang nanay niya. Ang maliit nilang bahay. Ang gabi-gabing pag-uwi niya. At ang posibilidad na may umiiyak na sanggol sa bubong nila. Kailangan ko nang umalis. Huli na para simpleng umalis.
Mula sa itaas ng cellar may kumalabog. Hindi galing sa tiyanak. May ibang dumating. Siya, Sino? ang tunay na may-ari ng gutom nila. Bumukas ang pinto sa taas. Bumaba sa hagdan ang isang babaeng mataas, balingkinitan, at nakaitim na damit. Maganda siya kung malayo. Ngunit habang papalapit, nakikita ni Jomar na ang mata niya ay masyadong dilaw, ang ngiti ay masyadong malapad, at ang leeg ay tila kayang humaba kung gugustuhin. Doña Vespera. Iska, matagal ka nang nagpapanggap na kaya mong bantayan ang hindi sa iyo. Sino siya? Ang aswang na nagsimula nito. Aswang, tiyanak, sumpa, gutom. Ang dami ninyong pangalan sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. Humakbang si Doña Vespera papunta sa bilog na asin. Sumirit ang sahig, ngunit hindi siya umatras. 12 ang anak ng gabi. 12 ang dapat lumabas bago ang bagong buwan. Ikaw, Iska, 12 taon mo silang kinulo. 12 taon ko ring iniligtas ang bayang gusto mong lamunin. Iniligtas? Pinatagal mo lang ang gutom. Tumingin si Doña Vespera kay Jomar. Ryder, ikaw ang nawawalang sangkap. Wala akong kinalaman dito. 3 gabi kang pumasok sa daan. 3 gabi nilang naamoy ang pawis mo, takot mo, pagod mo, pagmamahal mo sa ina mo. Mas masustansya ang takot kapag may iniingat ang mahal sa buhay. Nagsimulang umiyak ang mga tiyanak. Hindi na parang sanggol. Parang mga pusong kinukuskos sa kahoy. Ang ilan ay kumamot sa kisem. Ang ilan ay sumubsob sa karne. Ang ilan ay nakatitig kay Jomar. Umalis ka, Jomar. Paano kayo? Matagal na akong hindi umaalis. Walang aalis. Itinaas ni Doña Vespera ang kamay. Biglang nabasag ang isa sa mga garapon ng asin sa pader. Gumapang ang puting asin sa sahig, parang inaalis ng hangin. Humina ang bilog. Isang tiyanak ang nakalapit sa gilid. Ang maliit na kamay nito ay nakalusot. Kuya, Napaatras si Jomar. huwag mong tingnan sa mata. Ngunit huli na. Nakita ni Jomar sa mata ng tiyanak ang mukha ng nanay niya. Nakahiga. Nahihirapan huminga. Tumatawag sa kanya. Anak, umuwi ka. Muntik na siyang lumapit. Ngunit may sumampal na malakas sa kanya. Si Aling Iska. Hindi mo nanay iyan. Nakita ko siya. Ipinakita nila ang pinakamamahal mo para ikaw mismo ang lumapit. Jomar. Biglang may boses mula sa itaas. Si Berto. Pre, nandyan ka ba? Berto. Bakit may kasama ka? Wala. Hindi ko siya sinama. Mula sa hagdan, bumaba si Berto, hawak ang helmet, hingal, at halatang nagsisisi na agad sa pinasok. Pre, nakita ko motor mo nakatago. Sabi ko na nga ba susundan mo? Hindi ka talaga marunong sa horror rules. Umalis ka dito. Aalis tayo, hindi ako. Ayaw kong maging side character na unang nawawala. Napatingin si Berto sa kisem. Nakita niya ang mga tiyanak. Ay, may nursery sa kisem. Isa pa. Ma'am, kung recruitment ito, pass po ako. Kahit takot, napansin ni Berto ang mga garapon ng asin sa gilid. Jomar, asin. Ano? Delivery riders tayo. May dala akong extra asin sa bag yung customer kanina ayaw ng maalat, kaya naiwan sa akin. Ibalik ninyo ang bilog. Mabilis na kinuha ni Berto ang maliliit na sachet ng asin sa kanyang belt bag. Ito na ang pinaka-useful na condiment sa buhay ko.
Habang nilalapitan sila ng mga tiyanak, binuksan nina Jomar at Berto ang mga sachet at ikinalat sa naputol na bahagi ng bilog. Sumirit ang hangin. Umatras ang mga tiyanak, sumisigaw sa tinig na hindi nasanggol. Mga hangal! Sumugod si Doña Vespera. Hindi siya pinigil ng asin tulad ng tiyanak, ngunit humina ang bawat hakbang niya. Si Aling Iska ay kumuha ng lumang kampanilya mula sa ilalim ng mesa. Jomar, sa likod ng bahay may kahong kahoy. Dalhin mo sa simbahan. Bago maghating gabi. Ano ang laman? Mga pangalan ng mga ina nila. Bakit kailangan sa simbahan? Hindi sila mapapatahimik sa karne. Kailangan nilang maalala na may nagmahal sa kanila bago sila naging gutom. Hindi mo sila mapapalaya, Iska. Gutom ang tunay nilang ina. Hindi. Ikaw lang ang nagturo sa kanila na gutom lang sila. Pinatunog ni Aling Iska ang kampanilya. Isang tunog na mahina ngunit malinaw. Sa bawat tunog, humihinto ang mga tiyanak. Para silang nakakaalala ng oyay. Takbo. Hindi namin kayo iiwan. Ang tagal kong iniwan ang sarili ko dito. Ngayon, may silbi na. Pre, kung may huling bilin ang matandang marunong sa tiyanak, sundin na natin. Hinila ni Berto si Jomar paakyat ng hagdan. Sa likod nila, naririnig ang kampanilya ni Aling Iska at ang galit na sigaw ni Doña Vespera. Paglabas nila sa likod ng bahay, hinanap nila ang kahong kahoy. Nasa ilalim ito ng lumang lababo, binalutan ng telang pula. Mabigat ito kahit maliit. Sa ibabaw may nakasulat. Huwag bubuksan maliban kung naririnig ni kanilang tunay iniiyak. Naririnig mo ba yung tunay na iyak? Hindi ko alam. Ako, naririnig ko yung takot ko. Malakas. Sumakay sila sa motor ni Jomar. Berto ang humawak sa kahon. Bakit ako may hawak nito? Kasi ikaw ang umupo sa likod. Sana nag-jeep na lang ako. Humarurot sila papunta sa simbahan ng San Roque. Ngunit hindi sila pinabayaan ni Doña Vespera. Sa bubong ng mga bahay, may mga aninong gumagapang. Sa poste, may maliliit na kamay na kumakapit. Sa gilid ng kalsada, may mga iyak ng sanggol na tila nanggagaling sa kanal, puno, at ilalim ng parked tricycle. Jomar, kung mabuhay tayo, magdadeet na ako. Bakit? Para kung habulin ulit tayo, mas aerodynamic ako. Hawakan mo lang yung kahon. Sa likod nila, may isang tiyanak na tumalon sa kalsada. Hindi ito nasagasaan. Gumapang ito sa gilid ng motor, mabilis, tahimik, at nakangiti. Kuya Berto. Huwag mo akong kuya-kuya. Hindi kita inaanak. Binuksan ni Berto ang isang sachet ng asin at inihagis sa likod. Umatras ang tiyanak, naglaho sa dilim, at muling umiyak. Nang makarating sila sa simbahan, sarado ang gate. Hating gabi na halos. Bumaba si Jomar at kinatok ang gate. Father, may tao po ba? Walang sumagot. Ngunit sa loob ng simbahan, may kandilang biglang umilaw. Pre, kung horror ito, ibig sabihin welcome tayo o trap. Pareho siguro. Nakita ni Jomar ang maliit na side gate na bukas. Pumasok sila. Sa loob ng simbahan, malamig at tahimik. Sa altar, may lumang mesa. Parang naghihintay sa kahon. Inilapag nila ito. Biglang bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Doña Vespera. Hindi siya makatawid agad. Ngunit ang anino niya ay gumagapang sa sahig, papalapit sa altar. Ibigay ninyo ang kahon. Hindi. Hindi mo alam ang binubuksan mo. Mas alam ko ngayon kaysa noong una akong naghatid. Kung bubuksan mo iyan, maririnig nila ang pangalan nila.
Kapag may pangalan ang gutom, mas mahirap patayin. Biglang lumitaw si Aling Iska sa pintuan. Sugatan ang damit, pagod ang mukha, ngunit buhay. Kapag may pangalan ang gutom, maaalala rin ito kung sino ito bago ginawang halimaw. Sa likod ni Aling Iska, gumagapang ang mga tiyanak. Ngunit hindi sila lumalapit. Umiiyak sila. Sa unang pagkakataon, hindi mapanlinlang ang iyak. Tunay. Buksan mo, Jomar. Binuksan ni Jomar ang kahon. Sa loob, hindi buto, hindi dugo, hindi anumang nakakadiri ang laman. Mga pangalan. Nakasulat sa maliliit na piraso ng tela. Mga pangalan ng mga ina. Rosa. Milagros. Anita. Corazon. Luningning. At 7 pa. Sa bawat pangalang binasa ni Aling Iska, humihinto ang isang tiyanak sa paggapang. Hindi kayo gutom lang. May naghintay sa inyo. May umiyak para sa inyo. May pangalan ang pinagmulang pagmamahal sa inyo. Ang mga tiyanak ay unti-unting bumaba mula sa pader. Hindi para sumugod, kundi para makinig. Hindi. Sumigaw si Doña Vespera at sumugod, ngunit sabay-sabay na umilaw ang mga kandila sa simbahan. Ang anino niya ay napunit sa sahig. Hindi siya namatay tulad ng tao. Ang anyo niya ay naglaho sa dilim, habang ang sigaw niya ay naging mahinang hangin sa kisam. At ang 12 tiyanak ay isa-isang tumahimik. Hindi sila naging ordinaryong sanggol. Hindi ganoon kasimple ang sumpa. Ngunit nawala ang dilaw na gutom sa kanilang mga mata. Napalitan ito ng pagod, ng lungkot, at ng pahingang matagal nilang hindi nakuha. Isa-isa silang naglaho sa liwanag ng kandila. Sa sahig, naiwan ang 12 maliliit na piraso ng telang may pangalan. Umiyak si Aling Iska. Pasensya na. Pinakain ko kayo para mabuhay ang bayan. Pero nakalimutan kong hindi pagkain ang kailangan ninyo. Ano ang kailangan nila? Maalala. Kinaumagahan, walang nakitang bakas ng tiyanak sa simbahan. Wala ring Doña Vespera. Si Aling Iska ay dinala sa bahay ng pamangkin niya at hindi na bumalik sa Sampaguita Street. Ang lumang bahay ay nanatiling sarado. Ngunit mula ng gabing iyon, wala nang order ng hilaw na karne. Si Mang Doro ay nagsara ng meat shop ng mas maaga. Si Berto ay hindi na tumatanggap ng delivery kapag may note na kakaiba. Kapag may nakalagay na huwag buksan, kahit may umiyak, automatic cancel. Kahit may tip pa na 10,000. Hindi ako bayani, raider ako. Pero sumama ka. Sumama ako kasi tanga kang kaibigan. Iba yun. Si Jomar nagpatuloy sa pagde-deliver, ngunit nagbago siya. Hindi na siya basta tumatanggap ng malaking tip nang hindi nag-isip. Kapag may kakaibang order, tumatawag muna siya. Kapag walang sumasagot, cancel. Kapag may umiiyak sa loob ng bag, hindi na niya dinadala kahit saan. Isang buwan matapos ang nangyari, may pumasok na bagong order sa phone niya. Pick up, Palengke Meat Shop. Order, hilaw na karne. Customer, walang pangalan. Address, lumang bahay sa dulo ng Sampaguita Street. Note to rider, huwag lagyan ng bawang. Huwag lalapitan ng asin. Huwag buksan kahit may umiyak. Nanlamig si Jomar. Akala niya tapos na. Ngunit bago niya pindutin ang cancel, nagbago ang note. Hindi na karne ang kailangan. Isang pangalan lang. At sa dulo ng screen, may lumabas na tunog ng sanggol na umiiyak. Hindi galing sa phone speaker. Galing sa kisam ng kwarto niya. Dahan-dahan siyang tumingala. Walang tao. Walang sanggol.
Ngunit sa kisame may maliit na marka ng kamay. Parang may gumapang doon habang natutulog siya. Sa phone may huling mensahe. Hindi lahat nakinig. At dito nagtatapos ang kwento ng ang food delivery na inihahanda pala para sa tiyanak. Ang aral ng kwentong ito, huwag hayaang bulagin tayo ng malaking bayad kapag may mali na tayong nararamdaman. Sa bawat trabaho, mahalaga ang kita, pero mas mahalaga ang pag-iingat, konsensya, at kakayahang umatras kapag ang kapalit ay kaligtasan. Tandaan din natin, mga kaibigan, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Ginawa ito para sa horror entertainment at hindi hinihikayat ang pagpunta sa delikadong lugar, pagsunod sa kahina-hinalang order, o paggawa ng mapanganib na bagay para lang sa pera. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig umorder sa gabi, lalo na kung ang order ay hilaw na karne at ang address ay dulo ng madilim na kalye. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero kapag may narinig kayong iyak ng sanggol sa kisame, huwag kayong aakyat. Baka hindi pagkain ang hinahanap niya.